Mga tol, tulog pa si Bossing Spidey kaya maghulahan muna tayo. Isa sa mga gusto kong ulit-ulitin sa inyo mga tol na technique na ginagawa ko dati nung nag-aaral ako. Yung sinusulat ko lahat ng mga importanteng terms and definitions, mga paragraph, sentence, phrases. Kasi mga tol, nabasa ko dati sa psychology book. O nagbabasa-basa naman ako ng konti dati mga tol. Iba raw yung gumagana na brain kapag nagsusulat ka. And iba rin yung gumagana na brain kapag nagbabasa ka. Hindi ko na alam kung left dyan o right, basta magkaiba. So habang nagbabasa ka tapos sinusulat mo pa siya, mas lalo mo siyang matatandaan. Kasi mga tol, for example, may sinulat ka dun sa scratch, bawa phone number, tapos sinapon mo. Pag gusto mo siyang malala, parang pag pumikit ka lang, na-imagine mo kung ano yung sinulat mo eh. So ganun din yun sa reviewers nyo, sa mga sinusulat nyo dyan sa logbook nyo or sa notebook nyo. Pagdating sa board exam, since paulit-ulit mo naman na yan binabasa, pag pumikit ka nyan mga tol, makikita mo dun yung mga sinulat mo. So isa yan sa mga ginawa ko noon na para sa akin, very effective talaga siya. So lalo na sa mga estudyante pa lang ngayon, umpisa nyo na, gawin nyo ng habit yan, yung sinasabi ko sa inyo. Para hindi na kayo mahirapan. May nag-PM nga sa akin mga tol nagtanong siya kung ano daw bang mga importanteng terms or definitions yung mga sinasabi ko. Siyempre mga tol, diba, in every subject, marami ang mga terms, definitions, mga terminologies. So halimbawa sa ballistics, siyempre yung meaning ng ballistics, ng caliber, lance and grooves, yan, yung mga yan. And the more questions na magagawa mo for yourself, mas maganda siya. So, ibig sabihin, mas marami kang napapag-aralan. Pero kung limited na lang yung tayo mga tol, halimbawa sa Jung ka na mag-take, focus ka na lang dun sa mga sa mga basics, sa mga importante. Kahit huwag na masyado yung ibang kasi wala ka ng time eh. Pero yung mga estudyante pa lang ngayon, lahat ng posibleng questions na magawa nyo, sulat nyo talaga. O tapos may nag-PM din, sabi niya, almost 200 questions raw yung nagagawa niya sa ballistics yata na subject niya. Sabi niya, kung tama pa daw ba yung ginagawa niya. So gaya nga ng lagi kong sinasabi, hanggat kaya mong gawan ng questions sa sarili mo, gawan mo. Mas marami, mas maganda. Tapos sabi ng isa, tama pa daw ba na 8 to 10 hours siya mag-aral everyday? O sabi ko naman, hanggat kaya pa ng utak mo at na-absorb mo pa, tama yan. Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin sa inyo na dapat 1 oras ka lang sa isang araw mag-aral. Paano kung gustong-gusto mo pa? Hindi ko naman pwedeng sabihin sa inyo na dapat 5 hours a day ka mag-aral. Paano kung 1 oras pa lang, tulog ka na? Diba? So, nasa inyo yan mga tol, kung saan kayo komportable at kung anong oras kayo mas active. Gaya ako, dati, pag nagre-review ako, sa gabi hanggang umaga. Kasi pag araw, hindi ako komportable, mainit, maingay. Depende. Yung iba naman, habang nag-aaral, nakikinig ng music. Yung iba, habang nag-aaral, nakabukas yung TV. Ako noon, habang nag-aaral, kain ng kain, chichirya. Kahit anong mga Kasi iniisip ko noon mga tol, pagkain na lang yung kaligayahan ko. Saka mga tol, hindi rin masasayang yung mga pinag-aaralan nyo pag nakapasok na kayo sa PNP. Kasi alam nyo kung bakit, sa mga schoolings, yan din yung mga usually na pinag-aaralan. Lalo na sa training school. O, yung pala kasi may nag-PM sa akin, nagtanong siya kung may mga klase rin ba sa training school. Oo mga tol, kasi yan, kaya nga regional training school, nag-aaral kayo dyan. So from 8 to 5, usually may klase yan. So nagtanong siya kung ano yung mga tinuturo. Sabi ko kung ano yung mga subjects nyo nung college, usually yun din. Tapos may mga additional lang din yung mga PNP na talaga. Saka yung mga criminal law subjects nyo, yung mga criminal procedure, rules and evidence, very important yung mga tol. Seryosohin nyo yan kasi pag pulis na kayo, gamit na gamit nyo yan. Yan talagang laging pinag-aaralan sa mga schooling. Yan talagang i-apply nyo pag naging pulis na kayo, lalo na naging investigador ka. Yung mga theories yan mga tol, alam ko masyadong marami rin yan sa sociology. Pag-aralan nyo lang, pero huwag nyo na masyadong seryosohin. Kasi pag pulis naman na kayo, hindi naman kayo tatanungin doon kung sinong father ng criminology. Hindi naman kayo tatanungin kung sino si Cesar Beccaria doon, si Cesar Lombroso. Tapos madami palang nag-PM sa akin ang hihingi ng reviewers. Ako mga tol, wala na kasi ako mga reviewers. Dami yun ng panahon ng undoy, naanod lahat. So sana kung nandito pa yun, makikita nyo, isang sako yun. Sobrang dami. So sa reviewers mga tol, marami na mga online reviewers na libre. Marami din mga apps. Okay din yun. Visit nyo yung page ng topnotcher.ph. Marami rin mga reviewers. Saka yung bigwas.com. Oo, nakabasa ako doon ng mga reviewers. Marami din doon.
O tapos sa mga FB group, di ba? Yung mga Cognology reviewers, nagpo-post sila doon ng mga reviewers. Sa YouTube, madami din. Swerte nga kayo mga tol kasi isang click nyo na lang, nandiyan na yung reviewers nyo. Sa amin dati, talagang pupunta ka sa library. Libro talaga. O tapos mga tol, i-follow nyo rin yung FB page ng PNP, ng NAPOLCOM, ng Civil Service, yung mga yan. Kasi para marami kayong makukuha information dyan. Tapos bisitahin yung website ng PNP, pnp.gov.ph. O syempre, yan ang papasukan nyo. Dapat kilalanin nyo kung anong agency or company yung papasukan nyo, di ba? Mag-research na kayo. So, good luck sa board exam nyo. Aral lang sa kadasal. Yan lang palagi magiging kapital nyo. Wala nang iba. Sige mga tol, yan lang muna kasi hanapin ko muna yung mga questions na PM sa akin. Ipunin ko tapos i-vlog ko ulit para dun sa itanong mo kay Wang Bu na serye natin. Bye mga tol. I love you all.